Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Balik tayo karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ako pa rin si Conrad Banal. Andito Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz. Good morning ulit sa inyong lahat. Binabati namin lahat na nakikinig. Nanonood, Nakikinig. Nakikisaw-saw. yan. maganda Gustong-gusto yan. namin yan. Sausawan. Yes, sausawan. Nakikisaw-saw. Hindi, sarap nun eh. Masarap. Pag inihaw pag inihaw na baboy, ako suka at merong konting bawang Yun. at asin. Yun. Alam Pag-isda. mo maganda yan kasi less guilty ka niyan dahil daw yung natatanggal yung excess cholesterol ng suka. Yan. Yung iba nga, iniinom pa yun eh. Yeah, iniinom pa yun, hinihigop yun. Pagkatapos. Pinakurat. Yan, pinakurat. Yung Diba? pinakurat, talagang Filipino, yan. Ano yan eh? Saksakan ng asim talaga. Hindi, pero sa ibang bansa, Sinamak. Dati may, alam mo yung Sinamak. sinamak. Meron pa rin. Sinamak. Yung sinamak sa ano naman yan? Western Visayas. Sa Visayas. Oo. may mga gumagawa talaga. Wala sa ibang bansa Iba-iba yan. yan. Halo-halo yan. May mga sili, Bawang. Yung iba nilalagyan ng luya. Iba-ibang klase. Iba-ibang klase. Kaya maanghang-anghang. Ito maanghang din to. Oo. Ano Yung salitang binitawan ni Ayun. Comelec Chairman. George Garcia, maanghang po. Anghang ba? Matindi. Maanghang. Yung po kasi nagkapirmahan na kahapon ata. Yes, kahapon. Yung bago nating provider sa automated elections for next year. Yes. Para sa isang taon po to yung senatorial, national, and local elections. Ang nanalo ay Miru Systems. Korean. Maanghang ang binitawan ni Chairman Garcia. Sabi niya, asahan nyo na, sabi niya sa Miro, na kayo ilalapitan. Mga politiko, Ayan. yung mga nagraraket dyan, asahan nyo na, lalapitan kayo niyan, at kausapin kayo, mandaya na naman sa eleksyon. Ngayon, sabi po ni Commissioner, kung kaya nyong gawin yan, wag nyong gawin habang ako pa ang chairman. Anghang, Oo. Gawin nyo sa iba. Wag sa akin. Wag sa akin. Habang ako pa chairman. Kung kaya nyong gawin yan o gusto nyong gawin yan, kundi hindi raw siya, talagang pakukulong niya raw. Hindi siya mag-atubili. Ayaw niya raw sanang gawin yun na lahat sila ikulong. Gagawin niya. Okay. Alam mo ba? Hindi nga. Tama ba yung assessment niya na political daw ang lumalapit? Ayon sa ibang balita natin, nung panahon ng Smartmatic yung lumalapit. Sila lumalapit. At, Paano kaya yan? Meron silang marketing arm. Sa Bandaraya. nare-rebag nila ang mga resulta. May marketing arm. Ayun. Yan ang workout. Galing. Well, si chairman knows it Like the tip of his speech. Kasi election lawyer talaga to. From the start. From the very start. Ganito daw po ang kailangan gawin nila. Pag meron lumapit sa kanila, i-report agad sa kanya. Yes. Okay. Sa Comelec. I-PM niyo siya. Comelec. Naku. Ano naman kaya gagawin niya? Pag-aaralan niya yan ngayon. Halos automatic po. Kung meron man tayo automated election system, automatic din yung daya. In all Lahat po na election na nagkakadaya. in all systems, whether it is manual, Ayan. automatic, may mga grupo na iintindi lahat yung sistema at pag-aaralan kung paano ang how to kumbaga sinasabi nila how to play the system. Ayan. Whether it's manual, whether it's automated, ganyan, workout. Si Miro
President Jim Bok-chung. It's a Korean company. Talaga daw po susunod sila. We promise, sabi niya, we can guarantee we will be transparent throughout the process. Yan din po sinabi ng Smartmatic noon. As a matter of fact, tinanong din, ito exactly the same din. Yung Smartmatic, ganito rin ang tanong sa kanila. How can you be sure? Anong proof ninyo na kayo ay ganito ang gagawin ninyo? Sabi yata ni Miro, you can ask our previous clients. Ano yun po yung mga clients ninyo? Congo, Iraq, Kyrgyzstan. Sige nga, Comelec, puntahan ho natin lahat ito mga ito. Can we ask these people, the governments of these countries, to please give us an update? Kasi may mga iba ngayon na nagsasabi, palpak nga kayo dun eh. Amiru. Pero sabi ng presidente nila na these are just losing bidders. Disgruntled losing bidders. Mura lang naman yung project, 17 billion, 18 billion lang. Ha? Ano yan, lease? Lease, it is a lease contract. Tapos bibili ulit natin para yung nangyari sa Smartmatic. We don't want to go that far. At this point. Nagkapirmahan na, so tuloy na ito. Ngayon, ang malapit na rin tuloy na yung privatization na NAIA. the other issue, bago tayo umalis dito, paring Conrad, kasi ang Smartmatic, ang nangyari doon, kasi mga iba't ibang mga phases or pieces ang automated sa'yo yung machine, yung iba mayroon paper, yung ganong klase. Ito bang kontrata na ito, is it comprehensive? Meaning lahat na lang aspects no automation na yan sa inyo? O yung doon lang kayo doon sa machine? Tama, ano? Paano yung mga peripherals? Paano yung kagaya niyan? Alam ni paring Conrad din dito kasi matagal na namin binabanatan ito. Paano yung mga extra ballots? Extra rice yun! Extra rice yun. Rice. Paano yun? Sa inyo rin ba yun? Meron ba security feature yung inyong machine na mababasa ang extra rice? Kasi dati ganyan ang sistema Kanila lahat Yung Marami extra rice. Kanila lahat yun. Pati extra rice. Pati yung logistics para sa pagpapadala ng mga materials. Kasama sa marketing nila yun, bro. Comprehensive nga Isipin mo nangyari. Ito talagang nangyari ito. Napakalapit ng Caloocan. Banatan to midterm election din. Isipin mo, umabot doon yung logistics, yung lahat ng mga materials, etc. 10 o'clock. 7 o'clock ang umpisa ng voting. Nawala na lahat yung mga iba. 3 oras. 3 oras. Baka naman minamanage yung boto doon. Kasama na nga doon. Kasama nga doon sa workshop. Kasi talaga si Jonathan Pagkalaban mo ang isang lugar, mas konting bumoto, mas ayos para sa iyo. Yan. So, yung mga tactics na ganyan, nagkakagulo yung mga precinct. Yan. Nawala. Di na lang boboto. Di ba? Pabor sa iyo. Kasi kasama ba yun sa kanilang workout o is just internal sa Comelec? Kasi may mga iba rin, mali yung pinadala ninyong balota dito. This is supposed to be for advice. Bakit nandito ngayon sa Cordillera ito? Ayan. Na yun? Gulo na yan. So, may problema raw tumiro doon sa mga ibang bayan na naghahumawak ng automation system. So, halimbawa, itong si ACT, representative, sinasabi niya, kailangan daw si Castro tuloy-tuloy ng congressional inquiry. Tapos na po, pinirmahan Paano pa? Ano pa yung inquiry na yan? Ang gawin na lang natin, tignan natin yung sistema. Para, kasi sinabi na naman ni Chairman So, it's now up to the COMELEC to show na ito yun, sistema, ito yan, workout. Nagkaroon daw po ng certification itong Miro doon sa mga bayan na yon na maayos ang kanilang
Okay. We'll take the certification face value. Mahirap kainin ng certification. Kinakain. Yung possibility ng hybrid setup. Wala na eh. Not for the 2025 elections. Hopefully for 2028. Hopefully. Okay. Sabi po ng COMELEC pa rin, sa akin palabas na lang yung kay Garcia dahil maanghang na salita. At least si chairman experienceado yan, so he knows where the problems are. So I'm sure he has some solutions to these problems. So I just hope it will be enforced properly. Pag hindi raw po nag-report, may lumapit. Paano mo malalaman hindi nag-report na may lumapit? Pag hindi raw po nag-report ito Miro sa COMELEC na kung mayroon man lumapit sa kanila, masama daw po senyales yan para sa partnership. Hindi pala kayo mapagtiwalaan. May pagka-naive yung statement na yun. Di ba? Kung masama po yung usapan nila, alangan naman sabihin pa sa iyan. It's incumbent, ito po yung punto namin, dapat ang COMELEC aggressive. Hindi pwedeng asal lang kayo i-report sa inyo. I-report sa inyo ng Miro kung meron mga nangyayari. Sigurado kami may mangyayaring ganyan. Okay? So, ang inyong tanging paraan to avoid that, kailangan mag-report yung Miro. Is that enough? Dapat meron din sariling hakbang ang COMELEC to avoid this. Proactive sana. Proactive. Na punto. Pag puro asa lang tayo, mag-report kayo. Pag di kayo nag-report, nako, masama yan sa ating partnership. Diba? Anong ginagawa ng COMELEC? Dapat meron ding move ang COMELEC dito. Okay, yun yung punto na gusto namin emphasize dito. Okay? Parang yung mga American companies din to eh. Ang layo sa... Ang pinag-uusapan dapat yung trade eh. Nilagay nilang... inilabas nilang issue. Investment. Ganito rin to si COMELEC. Maanghang! Kulong kayo pag di kayo nag-report. Hindi na lang ako kami magre-report. Wala. Lagi may mangyayaring ganyan eh. Ang dapat mangyari sa COMELEC, kayong gumawa ng measures. Baka kailangan nyo ng police work. Yan. Intelligence work. Para ma-workout. Para din nagbebenta ng drugs yan eh. Ano yung tawag doon? Yung entrapment? What do you call this? Yes. By bus. By bus. Ang unang-unang tingnan ho natin dyan yung inyong internet connection at lahat. Cyber security, firewall ninyo dyan at lahat. Kasi pwedeng i-hack talaga yan kung matindi niya, kung maraming daga dun sa... maraming daga dyan sa COMELEC. Sa COMELEC ito pa. Ang gusto rin natin malaman because siyempre may mga, they will... In all of the precincts or clusters of precincts, they will have technical people Sino mag-handle ng technical people na yan? I-outsource ba yan o it will be COMELEC? Ayun. They will be COMELEC. I'm sure they will be outsourced. Sino itong mga companies na ito? Yan yung extra rice yan yung mga peripheral. Yung ganito yung balot. Yung balota po, ang printing niyan dapat sa government. NPO. Kailangan kumita ng mga taga-NPO. Ginagawa nila, gina-job out nila yan. Palakasan yan. Kung sino papaboran, siyempre malaki kita. No? Yung po mga extra rice na yon, doon kinuha. Yan ang findings noong 2016. Ba? 2016? Yung maraming extra rice, yung 20% lang yung marking. Yan. Saan nanggaling yung mga extra rice na yon? Hindi po sa COMELEC. Doon sa mga private companies na nag-imprenta ng balot. Doon na raid yan. Question, meron bang ginawang measures, safeguards, ang COMELEC para
Hindi na maulit yan sa 2025. Yan. Kaya magandang sagutin yun. Oo. Tapos yung mga technical personnel Mahirap yung puro maanghang lang ang salita eh. who will be handling all of these things because this is a new system. So, kailangan may training kayo. Training. Sino-sino yung mga yan, etc. Everything. Pero bubuksan daw nila yung code. Ano to? Yung Source code. Source code. Bubuksan daw. Will open it. Okay lang lahat yun. Ha? Okay ba yan? Oo. Halimbawa, hindi kagaya niyan. Kaya ko sinasabi yung tungkol sa training ng technical personnel who will be assigned to handle this system because it is a new system. Baka pagdating ninyo sa isang bayan, na-plug ninyo sa 110. Di natapos Para na kay airport. Para kayong airport. Natapos na yung natapos na yung election, di pa nyo naayos yung machine. No, In other words, pride yun. printing of ballots, training of personnel, logistics of handling all of these things. I'm sure alam ni chairman ito. He has been there. So I'm sure he has certain guidelines or safeguards for this. And we have some modicum of talagang respetado naman si chairman. Ang kailangan lang hindi lang yung maanghang na salita. Ang kailangan lang yung gagawin. Sino-sino in charge? Oo. Sino-sino in charge? Sabi nga nila, the devil is in the details. Mabuti nga, wala na dyan yung dating maanghang din magsalita. Maanghang? Sino? Gwanson? Ang anghang na. Maanghang din. Tapos, pati yung rule niya, remake niya. Oo. She was still COMELEC commissioner, inilagay niya sarili niya doon sa party list. Yung mga tough talking pagdating sa... Kinakabahan ako dyan eh. Kinakabahan ka ba rin? Puro tough talking press releases lang. Nakakakaba? Kinakabahan ako. Para yung kay Pascual. Kasi very real ang problem dyan sa COMELEC. Alam niyo po, yung election natin, kung bakit sabi nila, yan ang crucial sa development ng Pilipinas. Diyan tayo dapat magsimula na maging maayos ang ating eleksyon. Dahil ganito nangyayari. Magkakadayaan sa eleksyon. Okay? Yung mandadaya, ibig sabihin, kailangan niya maraming pera. Kailangan niya maraming pera dahil paano siya mandadaya? Bibilin niya nga yung eleksyon eh. Okay? Ito yung tanong. Paano niya babawiin yun? Di nanakawan niya yung gobyerno. Hindi serbisyo sa bayan. Or, bibigyan niya ng pabor yung mga nag-support sa kanya. Oo. Nagbigay sa kanya ng funds. So, it's a vicious circle. So, magnanakaw siya ngayon, di ba? Para mabawi. To stay in power. Sunod na eleksyon, ayan na naman. Ayun. Dayaan na naman, ay gagastos na naman siya. Paikot-ikot tayo. lang. So, good governance becomes a pipe dream. Talagang hindi talaga. Kaya po importante magsimula tayo dyan sa maayos na eleksyon. Kaya nga nangyari natin ay Smartmatic because that was the issue. Smartmatic has become Pero grabe naman yung mga figures dun sa Smartmatic. I mean, mga ilang kaibigan nating tumakbo o mga di ba? Parang lalaki masyado o ganun talaga. Na hinihingi? Oo. Anong malaki? 200 million? Malaki ba yun? Hell. Sa isang politiko, baka isang contribution lang yun eh. Pero sana yung Miru ba? Okay. Miru. Sana magandang kanilang Anyen Haseo. Yan. Sana galingan nyo. Yan. At yung COMELEC, galingan nyo rin ang Hindi, ako, sana. ang gusto ko talaga, kasi gumawa ng sistema. Oo. Halimbawa dyan sa pagbabantay ng printing ng ballot. Ang nadinig natin kasi dyan, hindi naman talaga nila binabantayan yan. Asang-asa sila doon sa mga private companies. Hindi ang dali-daling gumawa ng pera noon. Makakuha ka lang kasi na isang, isang kahon. Ayos ka na. Laking bagay na extra rice doon. Lalo na sa mga Dikitan. Kahon lang. Naku. Extra rice. Grupong extra rice. Kayo dyan, Mon Samson, ha? Mon Samson, dahan-dahan ka. Okay. Meron pong, itong LTFRB. Akala. Yung motorcycle, yung motorbike. Bike.
Yung mga pinagbabawal. Yung sa bike lane. Oh. Dapat Ano naman big Hindi, sabihin hindi ba bike niya? lane. Yung mismo sa sa mga national road. MMDA? Yung e-trike. MMDA. Bawal na yan eh. Bawal na daw sa 20... April 15. April 15. Anin ng mga tao yung mga binili nila e-trike ngayon? Sa loob lang kayo ng wag kayo sa national. Sa Remanville lang kayo. Bilang kayo. Naghahatid kayo ng laundry. Yan, mga ganon. Hindi, sabihin na nila ngayon, anong pwedeng ruta ang pupuntahan ng mga e-trike? Oo, dapat sabihin. Dapat sabihin na nila ngayon. Wag Saan sila pwede? wag sa C5 extension. Yung mga ganon. O ito. Dati, National roads daw. ano yung national roads na yun? Alin ba lahat ng mga national roads? Why don't you identify all this? National roads. Tapos, magkaroon ng dissemination. Yan ang problema sa atin wala information. Alam mo ba, El Nino, dapat nagtitipid sa tubig. Tubig. Naglalakad ako ting umaga doon sa aming neighborhood. Ako? Ayun. Wala yan. Naglilinis ng kotse. Pare, ligo. Pinangwawalis yung tapos dilig ng dilig, walang pakundangan, dilig ng halaman. Pag sinita mo, galit pa sa'yo. Magagalit sa'yo yun, siyempre. Hindi ka naman Kinausap ko nagbabayad. Brad, sabi ko, alam mo ba, may shortage ng tubig. Hindi ka naman nagbabayad sa akin. Nagulat. Meron ba? El Nino. Ano po yung El Nino? Yun. So, responsibility ng mga amo nila, nasabihan yan. So, walang information drive Ang naririnig natin sa El Nino, puro spin, PR, we are doing this. We plan to do this. Yung mga ganun. 1, 2, 3, 4. Pwede naman yun, guidelines. So, anong mga national road kaya ang bakal? Yan. Pero, bro, okay, ito, maliban dun So, sa... pwede dyan sa Meralco Avenue, hindi national road yan. Yun na gusto. Hindi, isa pa. Identification of national road. Oo. At saka, ito. Halimbawa lang. Kasi may nag-away na Doon sa Pasay, nag-away na sila doon. Kasi, paano sila pupunta from one barangay to the other? Oo, wala silang dadaanan kundi national road. Baka ang mangyayari dyan, alam sa Pinas, ang nangyayari, pwedeng tagusan. Anong tagusan? Hindi, para makarating ka doon sa pupuntahan mo, Paano? tatagos ka doon ng national road. Oo nga, di sasabihin ko, oy, saan ka pupunta? Saka mo. Patagos ko, wala ho. Hindi, walang tagos-tagos. Mga ganun I know. There's a complication there. Diba? Paano nga siya makakapunta Halimbawa sa suka. Okay. Tama. Mula Better Living, tatawid siya sa United Paranaque. Paano yun? Ka dyan. Sabi po ni MMDA, acting chairman, Romando Artes, hindi naman daw pinagbabawal na lumabas ang mga e-bikes at e-trikes and tricycles. Kanya alam po, hindi kayo pwede sa national road. Yun na nga yun Ayan. Ano ba yung national roads? Okay. Ito, sa Metro Manila, Rojas Boulevard. Okay. Taft Avenue. Okay. SLEX. Dapat lang naman. Shaw Boulevard. Ortigas Avenue. Magsaysay Boulevard, Aurora Boulevard. Quezon Avenue, Commonwealth. A. Bonifacio Avenue. Rizal Avenue. Del Pan, Marcos Highway, MacArthur Highway. Recto. Quirino. Araneta Avenue. EDSA, Katipunan. Okay? Southeast Metro Manila Expressway. Elliptical Road, Mindanao Avenue, Marcos Highway. Yan. So, etong Julia Vargas, halimbawa, dito sa Pasig. Yan, Julio Vargas. At saka yung Meralco Avenue, pwede sila Pwede dyan. sila dyan. Nako. Ewan ko. Baka naman Pasig na pwede mag-tricycle dyan sa Meralco Avenue? Patay. Hindi yan national road. Siya pwede talaga. Julia Vargas. Julio Vargas, hindi. Pwede yan. Pwede yan. May humahataw din ang kotse dyan sa Julio Vargas. Some of these e-trikes, makikita mo yung, obviously, hinahatid niya yung kanya. Kung sino man, anak o mga pamangkin. Walang helmet, walang lahat. Ewan ko, may lisensya yun. Ano? Hindi, halimbawa, dito sa Meralco Kaya sa sa Julio eskwela. Vargas. Galing ka dito. Papunta ka sa St. Paul. Ngayon. Dadaan ka dyan. Dadaan ka dyan. Oo. So, ang dahilan daw po, sabi ni acting Chairman Artes, kung bakit ginawa nila yan ng MMDA, hindi lang daw po dahil sa traffic, kundi daw po mapanganib yan para doon sa mga
drivers ng e-trike, yung mga pasahero nila, at yung mga pedestrians. So, yung mga mapanganib na yan, kung national road lang. Kaya sa national road lang kayo bawal. Pero babalik So, kung hindi national road, hindi mapanganib. Hindi, ito Pwede nga. kayo sa... Alam mo, kung pilosopo yung mga may-ari ng e-trike, ang tanong kaagad dyan kay acting. Sino acting? No. Ilan na po ba ang nasagasaan, nagkaroon ng sa Aksidente, e-trike lahat. versus motorcycle? Oh. Or versus car. Basta hihingi ng statistics. So. Sasabihin ko, safe naman ho kami. Yeah. E-trike, okay lang. Mas marami pa nga na aksidente na nagbumotor na hindi alam kung anong gagawin sa motor. Oh. Which by the way, yun yung binabanggit ko. Aside from the e-trike, starting April 15, only pedal assist bicycles will be allowed dun sa mga bicycle That's lanes. another issue. Mga motorsiklo. Bawal, yun na nga, bawal na motor doon. Ako hindi ako dumadaan doon kasi alam ko huhulihin ka eh. Kahit na ba masikip, di mag-antay ka ng konti, pero yung iba pumapasok dahil ang kanilang rason, hindi naman daw laging may bisikleta dyan sa lane eh. Again, that's a problem ha. At si Senator JB, binanggit din dati yan, hindi naman laging may laman yan ha. Kaya kami pumapasok dyan. Sip mo yung Senador mismo, pumapasok pala sa bike lane. Hindi nga eh. So how do you implement that? Ang nangyayari, pag rush hour, puro motorsiklo. Motor doon. Wala na nagbibisikleta. Sila na-out. Kawawa yung bisikleta, pwede. Na-out sila. Kasi pag tinamaan mo yung bisikleta, it will not Talapon go well yun, for him. Talagang tinapon siya. In the first place, itong tungkol dyan sa mga bicycle lane na yan, hindi naman nila pinag-aralan din kung saan dadaan. Saan dadaan? Work out yung Para bang dinagdag mo lang yung lane doon sa kalye. Kailangan meron pong gawin eh. Kailangan may... Pandemic yun eh. Kailangan malaman ng taong bayan na may ginagawa kami. That was a pandemic issue. Di ba? Kaya nakakaano ng bicycle lane dahil unang-una, okay lang naman. Kukunti lang nandun sa ano eh. Nakakalabas. Wala nga eh. Pero dito sa EDSA at sa main highways, bawal. Ngayon, gagawin na nila lahat talagang kahit sa... Ang bicycle? Hindi. Ang motorsiklo, bawal pumasok sa bicycle. Hindi, halimbawa, bicycle. Bicycle, EDSA? Comelec? Meron Commonwealth? Pare. Meron silang bicycle Bigat lane. yan, ha? Yun na. Nilagyan nila ng mga bollards. Ay. Yung bollards, patay ka pa. Hindi, ito. Pinapasok pa rin. Pinapasok mga pa rin. motorsiklo. Nakapansin mo yung bollards, di ba? Ang hilera. Paano mo, halimbawa, 10 nagbibisikleta Commonwealth. 100 na motorsiklo ang nakahila. Yun eh. How do you enforce it? Aksidenteng maliwanag. Antay sa'yo doon. Kasi mag-uunahan eh. Oo. Magkukumpulan. Otherwise, dito sila sa Saka kabila. yung nakita ko yung mga motor na kamote, babanggain talaga yung bisikleta. Wala silang pakialam, babanggain na. Solusyon dyan, puro Bugatti na lang ang gamitin. Yan. Palusot tayo sa customs. Yan. The other issue ngayon, Paren Conrad, Paren Joel, is, alam nyo ba nga na by April din yata, or by March, ito, yung trend, yung trend mismo, Tigil na. titigil na yan for 4 years. Again, isa pang problema yan. Ha? Kailangan Doon sa kabila. itigil. Starting, Kasi ano yung Elevated. elevated eh. starting kailan yan? Sa... Okay. Mamaya, pag-usapan pa natin yan. No? 9:32 ng umaga, DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola! Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Morning. Good morning. Pupunta raw po sa Supreme Court. Pare. Oo. Yung si Pastor, the appointed son of God. Si Pastor Apollo Kibuloy. Questionin daw yung arrest warrant. Pupunta sa Supreme Court. Yan. Paano ba to? Ang gulo-gulo na to. Naging magulo na, ano? Ha? Nga hindi natin, hindi ko alam eh. Yun daw abogado ni Pastor Kibuloy. Ang sinasabi, questionin daw nila yung arrest warrant. Ang punto nila, meron na raw pending case sa Department of Justice.
So, bakit may arrest warrant pa yung... Meron ba, talaga ba nakakapag-issue ng arrest warrant ang Senate? May contempt sila eh. May contempt. Contempt power. Yeah, so far, yan po ang nangyayari ngayon. Ang inaasahan daw nila, yung kilos ni Senator Robin Hood Padilla. Okay. Nakakalima na siya, senador. Nakalap siya ng mga signatures. Oo, nakakalima na siya. Kasama niya kailangan niya ng 8 para makancel yan. Pero yung isang move nga, yung pumunta sa Supreme Court, pero matagal yun, di ba? O immediate? It can be immediate. The Chief Justice can issue. Immediately. Immediately. The Chief Justice himself. Yan ang update doon. Okay, yung sa mga interesado kung ano na nangyayari, well, pinagtatalunan pa rin nila yan. Okay, pero tuloy yung kaso sa Department of Justice. So, kung bakit kailangan ng hearing sa Senado na sumipot siya, meron ng kaso, hindi pa rin natin maintindihan. Okay. Kailangan pa rin ipaliwanag. Well, anyway, meron din bagong report. Nakahuli daw po ng mga buhay na daga diyan sa Terminal 3 sa Ninoy, Naiya. Hanep ha. Gumamit daw ng mga mouse traps. Tsaka industrial adhesive. Aha. Hindi lason kasi pag lason, pwedeng mamatay dun sa loob, mangangamoy. Mangangamoy. Yan daga lang ba issue dyan? Marami pa pong issue sa airport natin. Pero bakit sa daga nakakonsentrate? Naging balita pa kung tuloy huli sa daga, naging balita pa. Ang gulo-gulo nga niya airport natin, yung time and motion yan. No? Pero hindi, malapit na kasi mga private. Yung privatization. Bagong balita siya. Kawawa nga dyan yung management eh. Kasi yung mga deep-seated na mga sindikato dyan, talagang yayariin siya dyan. Mabuti nga, ipa-privatize na yan. Ang gagawin na lang ng management... baka yun naman private management ang yayariin. Hindi. Kaya nga, maganda dapat ang transition nila because the management, the present management now will be the monitor. Magkakaintindihan na sila kung anong gagawin, etc. They can work it out. So, para rin nangyari kay Presidente at saka kay... Secretary Kiko. Nilista na lahat. Yun naman ang ginagawa nila. Ito yung mga problema. Kasi wala naman siya magagawa na at this point. Kasi he has just been there for only less than 2 months. So lista lang ng mga nangyayari. Ito yung mga kontrata na. Yan ang dapat ayusin. Ang babaw ng issue, yung daga. Mas marami pang dapat i-issue dyan sa NAIA. Bakit tayo nagko-concentrate sa daga? Totoong nakakadiri na may daga doon sa airport. Pero I assure you, sa ibang airport, meron din daga. Meron din. Baka hindi lang daga. Baka mas marami pang problema doon. Pero I think what they are doing right now is listing the problems. Para pagdating ng new operators, at least malaman. At saka, hindi lang, ito suggestion ko sa MIA management. Maglista po kayo ng lahat ng problema na nakikita ninyo at ano nangyayari, kontrata, etc. and everything. Ilista rin ninyo yung mga tao na nandiyan dati, baka mag-apply dito sa bagong private. Akala mo mga bago, magagaling, etc. Ano ba mangyayari? Hindi absorb ng private yung mga empleyado? They have a choice They have a choice. Yun magiging malaking issue yan. It's a labor issue. Kasi marami dyan permanent. Pero marami din dyan job order. Job order. So yung job order kontrata pinag-uusapan doon. Yung mga permanent, yan? How are you supposed to work that out? Early retirement. Maraming usapin dyan. Yan yung mga usapan dyan. Or magagawin... Ang gusto ko pa isa mangyari, review ng mga lease contracts. Kasama yung mga nangungupahan dyan. Ako po, ang daming palusutan. Kasama yan. Daming palusutan dyan. Grabe ang problema ng airport natin and yet, parang masyado tayong nakakonsentrate sama sa daga. Halimbawa, ito sinasabi ni Eric sa akin, the GM. Pagdating daw niya doon,
out of the 20 bridges, yung mga ginagamit ng 12 wala eh. Hindi daw sila maka-abante noon yung previous administration, sinasabi nila, kasi it takes time for the procurement. By this time, dapat, na-procure. Na-procure na siya. Emergency na lang. Emergency procurement. Oo. Yan, isa yan. Yun tungkol doon sa nando doon na mga may mga kontrata para sa kanilang mga warehouse, para sa cargo, pati yung mga yan ang malaki racket dyan, actually. Hangar, mga ganun. Valuable po ang space sa airport. Sa airport. And yet, meron ba tayong... Yan, naglilista sila ngayon. Sino-sino itong mga ito? At itong mga ito, nagbabayad. Ang isang malaking list kasi dyan, yung mga services po ng mga airlines. Yes. Yung mga airline na yan, wala naman silang sariling, halimbawa, catering, yan. maintenance, o whatever, warehousing, whatever. So, meron silang inaasahang yung handling, cargo handling. Hindi naman mga personnel ng airline yan. Tsaka airline. Inaarkila lang po nila yan. Yung mga kumpanya na yun, na nag-o-offer na services na yan, nako, palakasan niya sa NAIA. Magbabago na yan, basta na-privatize na. Hindi, lahat yun naka-identify. Kasi, in operating na airline, mayroon ka naman checklist. Ito yung mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yun. Mayroon kang checklist na gano'n. Okay, meron akong good news sa mga taga-Eastern Visayas. Parin Jonat. Si Pambansang Bigote. Popoy de Vera, Chairman. Commission on Higher Education. Inapprovean na yung kauna-unahang state medical school. Uy. Diyan sa Eastern Visayas. Okay. Alin yan? Samar State University. Saan ba to? Northern? Samar State University? No. Doon sa original Samar, which is Western. Western Samar. Okay. Yan po yung Samar State University, magkakaroon na po sila Doctor of Medicine program. Saan yun? 20th Medical. At Balogan ba yan? Lalo na daw sa mga underprivileged students. If it is Samar State University, Samar State University. It should be in Katbalogan. Yan. Pero merong UP School of Health Services in Palo, Leyte. Pero itong medicine program na to, kauna-unahan po ito sa Samar. Samar, yeah. Yan, okay. Hindi na, ibig sabihin, kung mga taga-riyan kayo, hindi nyo na kailangan dumayo sa Cebu. Oo. Or sa Leyte mismo. O sa Leyte mismo. Pwede na kayo dyan mag-aral sa Samar ng State University. So, libre yan pa. May effort talaga kasi. That is one of the areas na inaano ni Pambansa together with Secretary Erbosa. Healthcare. Kasi kulang na tayo pagdating sa ganyan eh. Sobrang kulang. Sobra. Isipin mo yung mga... kasi lahat ng mga medical practitioners natin nasa States. No. Nasa labas. Nasa Europe o nasa States. Pagkatapos, yung ating medical studies program, very limited ang mga accredited na mga universities or colleges. Saka mahal. Kaya punta sila either sa Cebu, Davao, Leyte, meron. Di ba nabalitaan nyo ba yun nagbigay ng $1 billion kahit na sino pwede mag-enroll? Tuwan-tuwa yung sa medical profession, doktor. Kaya tuwan-tuwa yung mga nag-aaral, libre na kanila matrikula ngayon. Yung $1 billion na... importante yung kursong yan para sa atin. Dalawa nga yung ating workout. And then also, because of the limited number of slots sa medical schools and the limited number of accredited medical schools, nagkaka-problema rin tayo dahil we are also accepting a lot of foreign students sa medical. Hindi, nakakatulong yun. Pero hindi naman sila magpa-practice dito Yun na nga sinasabi ko. There has to be a way by which, sige, papapuntahin ka namin dito, mag-aaral ka dito, okay yan. Pero, after your graduation, you stay here, may service or something. Something like that. Di ba meron ka, dapat na programa? Payback naman. Payback. Ngayon, ang problema naman dyan yung PRC.
Professional Regulation Commission at saka yung Board Ayaw. of Medicine. Ayaw. Hindi pwede. Bigyan nyo na Kasi sila. makakalaban daw yung existing doctors. Hindi, bigyan nyo na nga sila. Ito nga suggestion Bigyan nyo na sila na special permit at least for 2 years. Service. Service lang Service. muna. Bago kayo bumalik sa India o bago kayo bumalik sa Iran or something, ito, meron kayong 2 years, bibigyan namin kayo ng special credit. Magsilbi kayo dito sa areas nito. Identified naman yan Pumunta kayo lahat dito sa mga areas na ito. Huwag kayo dito sa city. Doon kayo. Yun. Okay. Parang rural program. Baka maging immigration issue. Hindi, they're already here because nag-aral na nga sila TNT yun. Hindi mag-TNT yun. Okay. Ba, kung doktor, okay sa akin na mag-TNT. Doktor we need doctors So, pandagdag na yun. In other words, ang suggestion lang kay Secretary Herbosa, kay Chairman Pambansa, at saka PRC Chairman, saka pag-usap-usap po ba kayo, baka pwede, para paramihin natin yung ating pool of doctors, nurses, medical technologies, etc. para maging maayos ang ating. Well, it's a first step. Yan pong nangyari sa Samar State University. Yes. Meron na silang medicine program. Kailangan mapakalat pa yan. Yes, yes. Hindi pwede isa lang. Pambansa. Damihan mo na. Damihan mo na yan. Pero nangangako din po ang DOH Yan. na kahit magkaroon ng El Nino, maubusan ng tubig or mawala ng kuryente, yun daw po mga hospitals nationwide. Up and running yan. Na-anticipate na nila yung power and water. So, meron silang sistema na. Okay, very good. In place na raw po yung mga contingency. Very good dyan. Very good dyan. Salamat po. Kasi sa Pilipino, pare, yung health. Napakalaking bagay. Miserable ka kapag merong may sakit sa pamilya. Diyos ko. Kaya ngayon, natandaan niyo 2 weeks ago, bumalik yung grupo na yun, yung Health Services Group from Australia and India. And they've already identified. Sabi na, bigyan nyo lang kami ng certain areas where we can show na ito yung pwede natin maging parang modelo. How to work out things and everything given our limited budgets. Maganda. And they also wanted to work with the police and the military. Okay. Para yung mga police stations, police regional May offices. access sila sa world Hindi class lang yun. health, Pati yung mga camps, huwag ka na magtayo ng bago pang ospital kasi baka magagawa pa na ng structure. Hindi. Ambulatory services in these camps. Konti lang yun. Pwedeng Hindi mo na kailangan. And they have Malaki ang investment po kasi ng facilities. facilities also. Ito, pag ambulatory services, parang may field hospital ka. Kompleto ka. And then you can move around. They have that in India. They have that Talagang in India ginagamit and they nila. have that in Australia. So, That makes sense. Oh, yes. Lalo na para sa atin, sa mga rural areas natin, o mga urban areas na malayo sa Maynila, gano'n. Ito nga ang problema Halimbawa, nagtayo tayo, I think it was donated by Governor Pineda, dyan sa Pampanga, San Fernando, yung OFW Hospital, hindi makaalarga Bakit? Pinuntahan nga nung grupo, nagtataka sila, bakit ang ganda-ganda ng building. building. Hindi makalarga. Walang mga equipment, walang doktor, mga equipment. walang personnel. Kasi, number one, kailangan pala, mayroon kang law creating that hospital. Which is, madali lang yun Okay. You just say, there is already a Pro forma dyan. At ang Congress, madali yan. You have to have a sponsor. Madali yan. Madaling, para yan, renaming the name of high school. Ganyan yung hospital. Tapos, para magkaroon ng budget, nakalagay na lahat doon specifically. And then, Government-owned diyang hospital na it's government-owned. OFW. Pagkatapos, pwede mo lang i-work out yan. You can have direct access to budget. At the same time, you can have it PPP. Yun ang gusto ng mga Australian. We can operate it for you, sabi niya, for 10 years. And then, ang budget, ang ano na lang dyan is from the PhilHealth, from your budget, and from the local government. Yan. Magandang gawin yun Bakit hindi pa maasikaso? Inaasikaso ngayon pa lang. Dati kasi, inabutan ng, sinagari na,
Gagaling. The original challenge at lot, wala naman sila Di ilapit mo sa Sanofi. Sanofi ba yun? Sanofi. Oo. Lapit mo. Ito yung baksya. Yung mga Para grupo. kumita ng bilyon. Ayun. Well, anyway, ngayon naman daw po, yung away ng Makati at Taguig, napunta na sa swimming pool. Oo, napunta na sa swimming Aray pool. ko. Grabe. Meron kasing swimming pool dyan sa dating Makati na ngayon Taguig na. Makati Aqua Sports Arena. Malapit po yan doon sa Makati Park and Garden. Okay. Sinara daw po ng Taguig. Grabe. Isipin mo yun. Bakit sinara? Bakit ganun? These are supposed to be national facilities na nga eh. Tourism is not a boundary based. Hindi raw po makapag-swimming yung mga public school students. Nagkaroon daw po, mga personnel daw po ng Taguig, mga nakamask, nagpaskel ng mga tarp. Nga naman. Tarpaulin. Property of ano. A closure order. Grabe. Napadlock daw po yung gate ng Aqua Center. Makati Aqua Sports Arena. So, sarado po yung Ano ba yan? Hindi, ang balak nila, sila magmamanage siguro. Yun ang gusto nila mangyari. Wala naman sigurong na-hostage na naman ang personnel doon. Hindi! Nasa loob nga. Nasa loob! Naulit din pa. Parang yung sa park, okay. Meron po mga swimming lessons dyan ng public schools. Mga libo-libong estudyante gumukuha ng swimming lessons dyan. Lalo sa ngayon, summer. So, tapos na yun. Wala na sila swimming lesson. Dalawa yan ang alam ko ang swimming pool dyan. Kailan kaya matatapos tong... mga ganyan, facilities. Tungkol Ay, sa mga facilities. bakbakan nila na yan. Naapektuhan yung mga estudyante nung... Well, hindi ba pwedeng sa ngayon habang may school year kalagit na school year tsaka nyo sasara? Hindi, ganito yan Brad. Kasi, may precedence na yan Halimbawa, yung mga San Juan residents dati, na they had to be relocated. Pumunta sila dito sa, I think it was in, basta Rizal. Okay. Somewhere in Rizal. Kaintayata or Taytay. Rodriguez. Nando doon. Ang nagtayo doon, San Juan. Government. Ang nagme-maintain noon, San Juan government. Sila ay considered still as San Juan citizens. San Juan residents or citizens. Mini-maintain nila, pinabayaan lang ng local government on, which should actually be the case in itong mga ito, yung Makati Garden at saka yung Aqua Center. Makati may-ari, pero nasa lugar ng Taguig. Nasa lugar ng Taguig, pabayaan mo na yung Makati. Hindi, bakit nga gustong i-claim ng Taguig na kanila yun? Yan ang problema. Kasi nasa loob lang nila. Sa loob ng jurisdiction. Totoo yun. Pero meron namang arrangement na ganyan because these are facilities that have been worked out, set So, up. ang nangyayari ngayon, hostile takeover. Oo, ganun na nangyari. Di susunod na dyan yung UMac, University of Makati. Titirahin din yun. Titirahin na yan. Gusto pa natin yung ganun continuing? Gusto nila yun. Gusto nila yun. I think that's the point. Tayo hindi natin gusto yun. That's the point. Grabe. Ano ba yan? Tama na yan. Patayin nyo na lang yung mga daga sa naiya. Okay, ayusin nyo na lang yung mga problema na ninyo dyan sa Taguig. Okay, last item na, pare. 5,000 gun violence cases daw po last year. 5,000. Ito yung ni-report sa PNP. Almost 5,000 daw. Bumaba daw yan. Sabi po yan ng PNP Public Affairs Chief, Colonel Jean Fajardo. Talagang maraming issue ngayon tungkol sa baril. Kasi pwede na lisensyahan. Yung high caliber. high caliber, matahaba. Semi-automatic rifles. Yan po yung 7.62 mm caliber. Okay. Binago po ng PNP yung kanilang rules and regulations tungkol sa Republic Act 10591. Yan yung
Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. So binago nila yung rules nila at ngayon Pinabayan na. ililisensyahan na po yung mga high-powered semi-automatic. After 15 days po, in effect na yan. Okay. Ang bilis, ano? May mga nagque-question yan eh. Kaya ngayon, naglalabas sila statistics, 5,000 gun violence cases. Bumaba daw po yan compared to 2022. So therefore, payagan mo na yung pag-issue ng license na semi-automatic, bumaba na eh. Oo. From 5,100, naging 4,900 plus. Pwede na. Hindi ba mas malaki pa din yung 4,900 cases? Kumpara dun sa dati sigurong... Hindi nga, ganito. Bumaba from 5,100, naging 4,900. And therefore, pwede na mag-issue ng lisensya sa semi-automatic. Bumaba na eh. Aba, malaki pa rin yung 4,900. Yun po ang question, bakit kailangan Why? Because it's available. So therefore, lisensyahan na lang natin. What's the word? It will become a deterrent. Ano? It will put, kung may presence ka ng mga long ang unang question dyan, nadideter yung mga lower caliber. Huwag kayo masyado maangas, ha? At meron na kaming mga armas na ganito. Ganon. Hindi yata, ano? Hindi ayos yung logic eh. Hindi. So, ang sa akin, ang number one question lang. bakit available ang semi-automatic rifle dito sa private? Bakit may nagbebenta niya kung hindi pwedeng lisensyahan? Against foreign threats. Kailangan ng assistance. Hindi eh. Bakit wala? Dati hindi bawal po. Hindi. Pero bakit may mga available kung bawal? Hindi lisensyado yun. Hindi lisensyado. Hindi lisensyado. And therefore, illegal. But hindi natin Bakit may available illegal for sale? Ang ginawa ngayon, para okay na yan, maging legal na yan, for sale na yan, lisensyahan na natin. Babaliktad ata. Di ba dapat hinuhuli kung bakit available? Well, hindi po tapos to usapin na to dahil mukhang sa Senado ata pag-uusapan nila yan. Ang uso ngayon sa ibang bayan yung gun control eh. Oo. Malaking kabaliktaran yung direksyon na pinupuntahan natin no? Tayo nag-i-issue sa ng lisensya sa semi-automatic rifles. Okay? Interesting. Bago tayo magtapos. Pare, congratulations to the Oppenheimer Group. Oo. 7 Academy Award. Si Chris Nolan ng humamig sa Oscars. Maganda naman talaga. Panoorin natin yon. Pero nga akin naman tumanda na si Martin Scorsese. Sana binigyan nyo naman ng award. Bakit? Director ng Killing of the... binigyan naman siya. Hindi yata. Nominations lang sila nakakuha. Pero maganda rin po. Maganda rin yun si Robert De Niro. In fact, I want to rewatch it kasi anong pelikula yan? Killing of the... Sorry yung senior moment ako. But it's a dark episode in American history na-exploit yung mga Indian Native Americans sa Oklahoma. Mahilig ako sa mga ganun. Yung Oklahoma nagkaroon ng oil find. Yes. And therefore the claimants to the oil were the Native Americans. Niyari sila. Niyari sila. I mean, niyari, literally. Ginawang katasan. Oo, kinatasan. Which happens everywhere. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Again, magkita-kita tayo bukas sa Karambola. Susunod na! Yes! Ronda Pilipinas, kasama ang award-winning broadcast journalist at first-class Bangos distributor Dennis Antenor Jr. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.